natin, mga na-experience natin, matinding pagbaha. Oo. Matinding lamig naman. Sa nila, Yung mga extreme At weather. sa atin, kaya pa natin. Sa ganyan I don't think handa din yung environment natin sa ganyang klaseng lamig dahil yung ang dami nating mga homeless, diba? Ang dami, wala naman talaga. Sila din naman actually Pero ito, mukhang malapit-lapit na tayo sa pagtatapos niyan. Pag tayo naka-experience ng matinding snow na ganyan. Diba? Pero hindi pa, ngayong February, medyo mainit na diba? Samantalang balitang abroad naman po tayo sa Central Miami sa Amerika. Pinaalis ng mga pulis ang Occupy Miami protesters na kumubkob sa downtown area ng lungsod. Binigyan lang kasi sila ng mga otoridad ng hanggang bago lumubog ang araw nitong Martes para umalis doon. Kailangan na raw kasi paalisin ng mga realistang nag-camp out doon dahil sa public health risk. Maayos namang nagsialis ang karamihan sa mga protester maliban sa 3 realistang inaresto. Ang Occupy Miami protest ay ilang buwan nang isinasagawa bilang pagtuligsa sa impluwensya umano ng mga lalaking kumpanya sa mga pulisiya ng gobyerno sa Amerika. Hindi may inaresto. Isa lang. Isa lang inaresto. At samantala, pinabubuksang muli ng Court of Appeals ang Bangko Filipino Savings and Mortgage Bank. Ayon sa Appellate Court, illegal daw kasi ang pagpapasara ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Monetary Board sa Bangko Filipino. Nalabag din daw ang karapatan sa due process ng Bangko Filipino. Inatasan din ng Korte ang BSP, Monetary Board at Philippine Deposit Insurance Corporation na bigyan ng 25 bilyong pisong financial assistance ang bangko. Pinag-aaralan naman ng mga abogado ng BSP ang desisyon ng Korte. O yung mga may account dati sa Bangko Filipino. Oo, pero alam mo, welcome back. Kawawa yung mga may account dyan na. Oo. Samantala, balik po tayo sa ibang bansa. Ito naman ang amazing tricks ng mga hayop sa Chongqing, China. Ang asong ito, tila nagpapaawa sa mga tao sa kalsada. Animoy pilay, pero... Ayan, antayin natin. Ayan, nagpapanggap lang pala. Ay, peke siya. Ayan, ang baby sea lion naman ito. Tila gustong-gusto ng lumangoy. Pero tuwing lulusong sa tubig, ayaw payagan ng nanay niya at pilit siyang inaahon sa tubig. Parang eksena naman sa cartoons ang video ito ng pusa at daga. Yung pusa enjoy na enjoy sa pakikipaglaro sa daga. Kaya naman hindi tuloy makapasok ang daga sa kanyang lungga. Pero nang may dumaan, agad na kumawala ang daga at kumaripas papalayo mula sa pusa. Ang cute ng sea. Talaga nalingat lang yung pusa. Ang bilis ng daga. Parang Tom and Jerry lang yan. Ang cute. Ang cute, Ano ba yun? Si Lion? Si Lion. Ayaw niya mag-swimming yung anak niya. Kaya pinipigilan niya. Ayaw. Don't go. Ulo mo May polar bear dyan. Haharangin kita dito. Ana. Ang cute. Samantala, ito po nitong nakaraang taon, rumampa po ang mga pinakamagandang babae sa buong mundo sa Miss Universe Beauty Pageant sa Sao Paulo, Brazil. Pero ngayon, ang mga rumampa naman doon ang mga pinakamagagandang Brazilian plus-size beauties. Tulad sa mga ordinaryong pageant, may evening gown competition. At syempre, hindi mawawala ang swimsuit competition. May timbang na mahigit 175 pounds ang mga kandidata. At layunin ng pageant, ipaalam sa publiko na being fat is fabulous and big is beautiful. Wagi sa pageant si Barbara Montero at inuwi niya ang $6,000 at 15-day trip sa Switzerland para mag-aral ng modeling. Wow! Plus size model. Actually, she's very pretty. Ganda. Ito talaga ang confidence lang yan Confidence. Yun yung common denominator nila lahat pag rumarampa sila. Mataba lang sila pero ang gaganda ng mukha. Congratulations. At saka malaki ang kinikita ng mga plus size models sa States. Ewan ko lang kung mapunta siya sa Ang dami na rin businesses nga na nagka-cater talaga sa kanila. Kasi hindi naman lahat ng tao payat. Not everybody can exercise. And there are people who exercise who are still big kasi malaki ang ano nila. Kasi iba naman yung mapagpabaya na hindi rin unhealthy. May iba, kahit nag-workout, medyo malaki yun yung body katawan structure nila. nila. Oo, yun talaga sila. Yes. At eto naman ang zero size. Size zero pa. Para sa ating maagang showbiz balita, si Lou Angie. Good morning, Lou! Hindi naman masyado, mga 2 naman po. Good morning mga kachika. Nako, eto medyo nakakagulat to, mas nakakagulat to. Usap-usapan po ngayon ang pag-amin ni na Pangulong Noynoy Aquino at Kapuso host na si Grace Lee na nagde-date sila. Hindi na nagbigay pa ng iba pang detalye ang Pangulo tungkol sa mga paglabas nila ni Grace. Pero ayon naman kay Grace, sa Cebu sila unang nagkakilala ng Pangulo.
Siya ang host sa isang event at special guest naman ang Pangulo. Chika pa ni Grace, kamakailan lang daw sila nang simulang mag-date ng Bachelor President. Pero naipakilala na raw siya sa mga kapatid ng Pangulo na sina Pinky at Ballsy. What is the real score daw po between you and Grace Lee? Well, we're seeing each other. Right? Since when, sir? Sorry. Haba naman ng palo. I leave it at that. And then, pwede, no? Baka meron, sa konstitusyon po natin may nakalagay na privacy. We have only been dating for a short while. Going out on dinners, ganun lang. I think we're still at a stage of getting to know each other. Samantala mga kapuso, miyembro na ng Optical Media Board ang actor-director na si Cesar Montano. Si Pangulong Noynoy Aquino mismo ang nag-appoint kay Buboy bilang miyembro ng OMB. Makakatrabaho niya ang head ng OMB at kasamahan sa showbiz na si Ronnie Ricketts. Mag-expire ang termino ni Cesar sa March 5, 2013. Hanap naman ang labas sa... Happy morning everyone! Ito na po ang ating hirit panahon. Tuloy-tuloy pa rin po ang diffused tail end ng cold front. Ito po yung pagtatapoy ng malamig na hangin sa mainit na hangin pa itaas. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Yan po ay nasa Southern Luzon at Visayas. Ang Silangan at Timog Luzon naman, kasama na po ang Visayas, magkakaroon po ng maulap na kalangitan ng mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Siyempre pa, dyan po sa may Bicol at Eastern Visayas, meron po mga malawakang pag-ulan na maaari po magdulot ng flash floods at landslides. Kaya ingat po kayo dyan. Ang nalalabing bahagi naman po ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila, magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulo-pulong mahinang pag-ulan. Ang ating pong sunrise, 6:24 ng umaga. Blessing yan. At ang ating pong sunset ay 5:55 ng hapon. Narito lang po ang mga temperature and weather conditions sa ibang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Talaga namang is more fun in the Philippines dahil hindi tayo nauubusan ng mga piyesta. Tulad na lang papasyalan natin ngayong umaga ang Putol Latik Festival ng Binyan, Laguna. Ano ba talaga ang Putol Latik? Dapat matikman ko na yan. Ay, naku, panlaban talaga nila yung malambot at malinamnam na Puto Binyan. Kaya tara't makifiesta tayo dyan kina Monica, Gino at Arn. Happy Fiesta Binyan! So, yung lahat yan, puto ang tawag lahat dyan? Ginta yan. Kalamay. Putong itim, ito putong... O yun, yan yung puto. Ito yung puto Binyan. Yan yung puto Binyan. Puto pang regular puto. Puto lang. Kasi ito yung puto manapla. Puto din yan yung square. Ano yung Ay, sarap naman yan. Happy morning mga kapuso! Happy morning! Happy morning, Monica! I know! Ay nako mga kapuso, diba lagi natin narinig lately, Chino, yung it's more fun in the Philippines. That's true. And it's really true dahil sa dami talaga ng fiestas and festivals na makikita dito sa Pilipinas. Ay nako, tama yan, Monica. At isang concrete example niyan, yung pinuntahan dito sa Binyan, Laguna, ang Puto Latik Festival. Alam mo, dalawa ang major events na ginagawa dito sa Puto Latik Festival. Yung mga maglalatik at saka yung puto ng Binyan. Di ba, no, Arn? Arn! Yes, di ba, Monica? At ngayon nga, ang ikalawang taong celebration. At ang tema ng makisayaw at makisaya. I go. Alam mo to si Arn talaga pagdating sa pagkain, lagi na upo. Totoo. Anyway, bukod sa mga pagkain na pinuntahan agad ni Arn, meron pa tayo iba-iba pa. Meron tayong mga tribal dancers, wish lanterns, at saka yung, pag makita mo naman yung mga dancers natin na nandito, di ba? Bigay na bigay, aga-aga. At syempre, bibita natin mamaya yung kanilang puto at saka yung mga maglalatik. Oh my God, nagugutom na ako, I love it. Ay, naku, siguradong marami matutuwa sa ating pinuntahan this morning. Kaya
Tutok lamang kayo mga kapuso. Dito po yan sa Puto Latik Festival sa May.